talagang publicidad lang yan. Publicity stunt, dahil bagsak siya sa survey, kailangan niya makakuha ng boto. Kanyari, pabor siya, Presidente Duterte. Pero ang problema sa kanya, namangkasi sa dalawang ilog eh. Di malaman ng tao kung kanino ka ba talaga. Ang nangyari sa kanya, gusto mo kumuha ng boto sa mga Duterte, gusto mo kumuha ng boto sa Marcos. Kasi yung Senate hearing na yan, wala naman natuklasan dyan na hindi na alam ng tao. Alam na nating lahat yan eh. Kasi napanood na natin eh. Hindi mo kailangan ng dokumento, ng ebidensya, hayagan na nilabag nila. Kitang-kita ng buong mundo. At pati yung kanilang mga pahayag sa publiko, nagpapakita na talagang sila ang may kagagawan ng iligal na pag-aresto, pagdetini, at ang pagdukot sa kanya at itinapon sa The Hague. Sa nangyaring Senate hearing patungkol sa illegal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, muling ipagpapatuloy ito ngayon darating na Huwebes. Ilan daw sa mga opisyal na dumalo noong unang pagdinig ang nagsabing dadalo ngayong Huwebes. Bukas din daw, Attorney Sal, si Vice President Sara Duterte na dumalo sa naturang pagdinig. Ang tanong dito, Attorney Sal, ano kaya ang maaasahan o dapat asahan ng taong bayan, lalo't sinabi niyo po, Attorney Sal, na publisidad at layon lamang ng nangunguna sa pagdinig na maisalba ang kanyang sarili ngayon darating na eleksyon. Ayun po, Attorney. Anong masasabi ko? Wala. Kung anong sinabi ko, yun na yun. Yan. Correct, Attorney. Sa ibang balita naman po, nagtipon-tipon ang mga OFW mula sa Hawaii sa ginanap na Bring Him Home Rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga senatorial candidates ng PDP laban para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Narito ang report ni Prince Tripoli. Hindi mapigilang maglabas ng kanilang mga saloobin ang mga overseas Filipino workers sa ginanap na Bring Him Home Rally para kay FPRRD nitong Abril 6 sa Hawaii, USA. Ibinahagi ng ilang DDS supporter mula Hawaii ang kanilang taus-pusong mensahe at karanasan bilang taga-suporta ni Pangulong Duterte. Why I am there? I am there because I love the Philippines, because it is the land of my birth and it is the home of my families and friends. Ibinahagi rin niya ang ginawa ng liham para kay Tatay Digong, kung saan personal niyang dinala ang isang postcard sa The Hague, Netherlands. Driven by determination, I embark on a remarkable journey, personally delivering this postcard to your mailbox. In The Hague, where you were unjustly detained. After traversing the globe, including the North Pole, I arrived safely, fueled by our unwavering conviction that your defense team would secure your freedom. We hold unto hope that their tireless efforts will bring you back home soon. Isang OFW din sa Hawaii na mula Tacloban ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa panahon ng panunungkulan ni FPRRD. Anya, si Tatay Digong ang kauna-unahang tumulong sa kanila matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Ang masasabi ko lang, si Tatay Digong is the best. Siya ang kauna-unahan tumulong sa amin sa Tacloban nung nayulanda kami. Tapos sasabihin ni Bongbong na si Tolentino ang unang napunta na excuse my language, but that is not true. Si Tatay Digong ang kauna-unahan dumating sa Tacloban na nagdala ng kanyang mga ayuda at saka mga doctors. Samantala, nagbigay din ng talumpati ang kilalang political vlogger at SMNA anchor na si Coach Oli ng Banateros. Sinabi niyang binuhay ng aktibidad ang alaala ng pagkakaisa ng mga OFW sa Hong Kong sa likod ng pagkakakulong ni FPRRD. Alam nyo, nung kami ay nasa Hong Kong, kasama namin doon si Tatay Digong. Kumaway lang siya sa bintana dahil hindi lahat makapasok. Yung mga Pilipino nagsigawan. Mahal na mahal na mahal ng Pilipino si Tatay Digong.
Binigyang diin nito ang solidong pagboto sa 10 tumatakbong senador ng PDP Laban na inendorso ni Pangulong Duterte. Paano natin lalabanan? Tambakan natin. Huwag po natin kakalimutan yung kaibigan ninyo sa Pilipinas, yung kapitbahay nyo sa Pilipinas, yung kaklase nyo sa Pilipinas, yung katrabaho nyo sa Pilipinas, pati kaaway nyo sa Pilipinas, ikampanya natin itong 10. Ipinabot din ni Coach Oli ang kanyang paninindigan para sa KOJC at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po ay hindi taga KOJC. Hindi po ako member ng KOJC, pero ito ay hindi usaping reliyon. Binaboy nila ang reliyon ng KOJC na si Pastor Kibuloy hindi pa influential. Si Tatay Digong kaibigan na niya. At hanggang ngayon, kaya nakakulong si Pastor Kibuloy dahil hindi niya iniwan ang Tatay Digong natin. Samantala, nagtapos ang nasabing aktibidad sa isang candle lighting ceremony bilang simbolo ng pagkakaisa at panalangin para sa ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at sa mas maayos na kinabukasan ng bansa sa kabila ng hamon na kinakaharap nito ngayon. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito yan po, Atty. Sal, patuloy pa rin ang mga pagpupulong, ang mga rallies po sa iba't ibang bansa. Ano po masabi ninyo sa naging rally po sa Hawaii, Atty.? Tuloy lang nila yan. Kasi na, ang mga tao, pag hindi lumabas, ang gobyerno hindi makikinig. Kaya yung ginagawa sa iba't ibang lugar, tama yan. Kailangan gawin yung regular, basta mapayapa. Hindi pakiusap, kung hindi demand. Sabihin nyo sa gobyerno, ibalik nyo si Duterte dito sa Pilipinas. Yan namang mga nasa Mindanao, Visayas, ituloy nyo. Ang napapansin lang natin, parang konti yata rito sa Metro Manila, mga rally. Kailangan i-organize ninyo dito sa Metro Manila kasi itong epicenter ng bansa. Kailangan makita ng gobyerno ito na sinasalungat ang mga patakaran nila na lumalabag sa saligang batas. Kailangan ipakita talaga natin. Basta mapayapa lang o mapayapa, yung paulit-ulit natin sinasabi. Sapagkat yan ay garantisado sa ating saligang batas. Yan ay napapaloob sa kalayaan ng pagsasalita at pagpapahayag at ang pagtitipon-tipon upang ipahayag ang mga hinaing, mga pakiusap, at pati na ang pagtuligsa sa pamahalaan kaugnay sa mga hindi pagtugon sa kanilang pangangailangan. Yan, Atty. Ano po masabi ninyo, Atty., sa marami rin nagre-response na sa ating mga kababayan, peaceful po ang mga ginagawa nating rally, hindi po magulo. Kung saan ang iilan sa mga Pilipino ay nagsasabi, dapat gayahin nyo naman yung ginagawa ng komunistang, yung CPP, NP, NDF, yung kanilang mga grupo na talaga namang agresibo, kung saan doon nakikita daw nila na talagang pinapansin ng gobyerno dahil lumalaban daw sila, dahil nakaka-aggressive ang kanilang ginagawang pagkondena sa pamahalaan. Ano po masasabi niyo sa ganung pagkakaiba ng mga rallies po natin? Yung mga komunista, pumapasok sila sa paglabag. Pag nag-i-incite na sila ng laban sa pamahalaan, ibang usapan na yun. Huwag niyong gagayahin yun. Ang mahalaga, kayo yung lumabas sa kalsada. Pag napakarami ng tao sa kalsada, gaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo, sa Luneta, 1.8 million at 300,000 doon sa Davao nung birthday. Yun ang mga papakinggan. Yun ang mayayanig ang administrasyon. At baka sakaling makinig sa pakiusap na nga ginagamit natin, na ibalik ninyo ang Presidente Duterte. Kung meron man siyang mga krimen na sangayon sa inyo, ay ginawa niya, dito natin panagutin. Pareho din ng aking paninindigan sa nasirang Ferdinand Marcos Sr. Nung in-exile yan ng Cory, nag-rally ang inyong lingkod. Kasama ko sila Nilo Tayag at ang mga Marcos loyalist. At nag-file din kami ng petition for writ of habeas corpus para kay Merdanon. At sabi natin, ibalik niya dito
kung yan ay may kasalanan, litisin, hindi doon sa Amerika. O hindi ba 3 taon kami, araw-araw kami dyan sa Liwasang Bonifacio, napabalik namin. Yan ang gawin natin.